Hi mga mi, samahan niyo naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Pagkagising ko sa umaga, Diyos ko, napabalikwas ako. Eto nga at nagtutubig dito sa may pintuan sa aming kwarto. Tataka talaga ako kung saan galing at dito pala sa water jar namin dahil nag-leak nga itong mismong daluyan ng tubig. Bakto din talaga, nakaka-refill lang din yan ng aking asawa kagabi at hindi nga daw niya yan napansin. O nakabinil pa naman tong sahig namin at baka magtuklapan nga ito. Dami na nga pumapasok sa isip ko, tapos may nabasa pa naman ako na mangangamoy kanal nga daw yan kapag ka napasukan ng tubig. So far 3 days ago na ang video na to pero wala naman ako naaamoy na mabaho at hindi rin tuklapan tong vinil namin. Pero dahil dikit na dikit itong vinil namin kaya hindi masyadong napasukan ng tubig itong ilalim ng vinil namin. Lagi ginamitan ko na nga lang din pala yan ng dustpan dahil medyo marami-rami din talaga yung tubig. Ako na yan pinunasan ng basahan nung konti na lang talaga yung tubig na natira. Tapos ko nga din dyan, eto at magsasaing na rin ako dahil mag-aalas 7 na din ng umaga. Mga bata naman tulog pa silang lahat. Last din kasi mga bandang 7:30 to 8 AM na ng umaga nagigising yung mga bata. Pero ang tagal din kasi talaga nilang matulog sa gabi, minsan 9 to 11 PM. Maghihilamos na nga rin ako pero eto at magsusuot ako ng disposable shower cap dahil bawal pa nga mabasa itong buhok ko. Ito talaga yung isa sa pinaka-struggle kapag ka nagpapariban, yung hindi pa pwedeng basain yung buhok mo sa loob ng 3 araw. Kahit maghakbat ka pa, mainit pa rin talaga sa pakiramdam. Ito nga at naglagay na rin pala ako ng sunscreen. Katuwa lang kasi nakakabili na ako ng ganito ng pang skincare ko. Dati kasi hanggang safeguard lang ako at hindi talaga ako naglalagay ng sunscreen. Gustuhin ko mang mag-skincare kaso yung pera namin talagang nakabudget na. Sobrang happy ko din talaga kasi kahit papaano nabibilhan ko na yung sarili ko ng mga bagay na gustong gusto kong bilhin dati. Pero para sa inyo, maliit lang na bagay ito. Kapag kagaling ka kasi sa wala, sobrang ma-appreciate mo yung mga bagay, maliit man o malaki na na-achieve mo. Lahat ng mga bagay dapat i-appreciate natin kasi maaaring yung mga bagay na meron tayo ay wala sa iba. Maaaring pinapangarap lang din nila yan. Eto, kumain na nga rin pala ako ng tinapay kasi nagugutom na rin ako. Pa naman kasi yung hindi gugutumin agad, dalawang bata yung dumidede sa akin umaga, tanghali, gabi, every hour and every minute. Mga anak namin tulog na tulog pa. Bukasan nga pala ito ng Mother's Day, Monday, hindi na nga sila nakapagbihis dahil pagkadating namin sa bahay talagang bagsak silang agad lahat. Ito nga at lumabas na rin ako ng bahay para bumili na lang din ng lutong ulam. Lumalayo-layo din sa bahay namin itong bilihan namin ng ulam pero carry lang na rin kasi talaga carry pang magluto ng ulam dahil mag-aalas 8 na rin ng umaga. Ito nga at nanghingi na lang din ako ng kaunting sabaw ng baboy. Mga anak ko din kasi hindi talaga sila mahilig kumain ng karning baboy gawa ng napakadalang ko lang din talaga magluto ng karning baboy sa bahay. Nakita nga din ako nagbebenta ng saging kaya bumili na rin ako. Pagkadating ko nga din sa bahay, eto at gising na pala yung kambal namin. Di man lang nga ako pinansin ng dalawa kahit tinawag ko na. Anyway, nagising na nga din pala sila ate at kuya kaya eto at niligpit na rin namin itong pinanghigaan namin. Nagsuot na din talaga ako ng shower cap kasi sobrang naiinitan na talaga ako. Pwedeng talian yung buhok kaya shower cap na lang. Sabi din talaga yung panahon ngayon, umagang umaga pa pero yung init ng araw parang tanghali na. Bukas na nga rin pala ako ng bintana para makapasok na rin ang preskong hangin. Kadami din talagang kalat dito sa mesa namin kaya ayan at pinagliligpit ko na rin. Panghinay-hinay na nga rin ako naglilinis ng bahay. Yung asawa ko naman pinapakain niya na yung kambal namin. Ate at kuya naman ayaw pa daw nilang kumain. Tapos nga din mapakain yung kambal. Ito namang aking asawa gumayak na para makapag-refill ng tubig. Tapos bumili na rin ng ulam na lulutuin namin para sa mamayang tanghali at hapunan na ulam. So eto, ginagampanan ko na rin ang aking pagiging Disney princess pero katulong version. Pero carry lang dahil masaya ako sa pagiging nanay ko. Eto nga at sabay na rin kaming maliligo ni Baby Ian. Katapos nga din naming maligo, eto at nagsuklay na rin ako ng buhok. Ate at kuya naman ayun at kumakain na sila. Panood ko na nga din ng YouTube tong kambal dahil ilalabas ko nga din yung mga tupiin namin dun sa kwarto. Ilinis na kasi ako sa kwarto tapos magpapalit na rin ako ng bedsheet. Hindi na kami natutulog dito sa kwarto namin sa gabi. Twice a week pa rin ako nagpapalit ng bedsheet. Kailangan ko pa rin i-maintain ang kalinisan dito sa kwarto namin dahil ngayong kambal namin hikain. Din kasi dito ko pinapatulog yung kambal sa umaga. Times din kasi na mahangin din dito. Eto, pagkatapos kong maglinis dyan, napatulog ko na rin to agad itong kambal namin. San ko na rin yung bintana para makapasok na rin yung preskong hangin. Sobrang trending ng microfiber towel na to. Napa-order na nga ako ng 2. Ano naman pala trending to? Legit, sobrang ganda pala talaga ng tuwalya na to. Super lambot pa ng tela at ang laki at ang lapad niya talaga. Yung pwede na nga rin tong gawing kumot sa sobrang laki ng towel na to. Lain mo yun, nasa 100 plus pesos lang yung ganyang kalaki at kagandang towel. Super soft niya din at napaka-comfy din talaga sa skin natin. Napaka-absorbent din ng towel na to at hindi rin siya naghihilmulmul. So far, super satisfied talaga ako sa microfiber bath towel na to.